Yeah. Good evening po sa ating po lahat. At salamat po sa ating Panginoon at minsan pa po meron po tayong pagkakataon para po
bigyan po siya ng papuri at pasasalamat po ngayong gabi na to, ngayong araw na to. Sige nga po, tayo po tayo at palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Sige lang po, siya po ang may likha po ng ating po mga buhay po. Siya po may likha ng dagat lupa. Ating po pasalamatan po ang ating Panginoon, ang ating Diyos na banal, ang ating Diyos na makapangyarihan, ang ating Diyos na nagmamahal palagi sa atin, ang ating Diyos na palaging tayo nga iniingatan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Amen. At sa lahat po ng mga nakikinig, dinideclare po namin ang pagpapala po ng ating pong Panginoon sa inyo pong mga buhay, sa ating pong mga buhay. At ganoon din po kung ano man po yung mga ginagawa po natin ngayon. Sana po bigyan po natin ng pagkakataon po, bigyan po natin ng panahon ng ating Panginoon ngayong mga gabi na ito. Hindi po atin po siyang sambahin, atin po siyang luwalatin, atin po siyang pasalamatan. Sige po, palakpakan lang po natin ang ating Diyos. Salamat po aming Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, sa iyo po ang luwalhati.
pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Gawin natin panalangin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa mga tumugon. Yan, mapagpalang hapon o mapagpalang gabi po sa bawat isa. Maging sa mga kapatid po natin na patuloy na sumusubaybay at i-join sa ating pong lingguhang prayer meeting o online prayer meeting dito po sa Christ Centered Life City Church. Patuloy pong patagpuin tayo ng Panginoon sa oras na ito, sa ating pong mga pag-aaral ng Kanyang salita. Pag po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po, tunay nga kay mabuti at tapat sa aming pong mga buhay. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang. Sa gabing ito, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita, marapatin mo, Panginoon, na kami po ay iyong patagpuin sa pamagitan po ng iyong mga salita, Panginoon. Maging sa mga kapatid po namin sa oras nito, Panginoon, ay nakasubaybay o nakikinig, nanonood sa kanila pong mga tahanan, saan man po sila parte ng kanilang lugar, naroroon, alam po namin, ay naroroon din po kayo, Panginoon. O Diyos, patuloy ka manahan sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako sa iyong presensya, wala po akong magagawa, wala ka sa aking buhay, Panginoon. At po ay patuloy na nagpakakumbaba sa iyo pong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Sa gabi ito, patuloy kang kumilos at manahan sa aming pong kalagitnaan. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po. Sa gabi pong ito, atin pong pag-aralan ang John 3, 1-13. Tayo po ay nasa New Testament. Ang kabagat po ng aking ibabahagi sa gabing ito ay ang the meaning of
being born again. Ako pinaniniwala na most of us ay alam na po ang meaning po ng pagiging born again. But para po sa mga kapatid natin na may mga katanungan pa po kung ano po ba ang kahulugan ng pagiging born again, tayo po ay magpatuloy sa pagbabasa sa John 3:1-13. Noong mga panahon po ng 80s, ang meaning po ng born again sa mga baryo ay sabi sa Kapampangan, borbolen daw po. Ngunit tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang pananaw na iyon ay binago ng Diyos. No? Ang pagiging isang born again ay mataas ang pagtingin ng mga tao sa bawat mananampalataya. Kaya tayo po ay papatuloy dito sa pagbabasa dito po sa John 3:1-13. Sige po, pagbasa po kayo sa akin. John 3:1-13. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? And Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. 8. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Nicodemus answered and said to him, How can these things be? Jesus answered and said to him, Are you the teacher of Israel, and I do not know these things? Most assuredly, I say to you, we speak what we know and testify that we have seen, and you do not receive our witness. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. Purihin po ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Si Nicodemus po ay isang Pariseo at isa po siyang miyembro ng namungunang konseho na tinatawag po na pinakamataas na konseho, no? At ito po yung tinatawag na Sanhedrin. Ang Sanhedrin po, the Sanhedrin was a Jewish council that served as the Supreme Court. Ano po? Parang ito po yung Supreme Court na dito po nililitis, no? Yung mga may pagkakasala sa kanila pong batas. So, ang mga Pariseo po ay grupo ng mga pinuno ng relihiyon na madalas na pinupuna nila Jesus at nila
John the Baptist, no? Dahil sa pagiging mapagkunwari o hipokrito. No po? Dito po sa Mateo 3:7, sabi niya, nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? No po? So, sinabihan po sila ng lahi ng mga ulupong dahil nga po sila ay mga hipokrito. No? Para sa higit pa na tungkol po sa mga Pariseo, ay karamihan po sa mga Pariseo ay labis na naiinggit po sa ating Panginoong Hesus dahil pinahina niya ang kanilang otoridad at hinamon ang kanilang mga pananaw, no? Ngunit si Nicodemo po ay naghahanap siya at naniniwala na si Jesus ay may ilang mga sagot, no? Siya mismo po ay isang matalinong guro at lumapit siya kay Jesus upang turuan. Gaano ka man katalino, mahusay at may pinag-aralan, dapat kang lumapit kay Jesus. No? Dapat tayo lumapit kay Jesus na may bukas na isip at puso upang maituro niya sa atin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Si Nicodemo nga po ay personal na lumapit kay Jesus kahit na maaari niyang ipadala ang isa sa kanyang mga katulong, no? Nais niya suriin si Jesus para sa kanyang sarili upang ihiwalay ang katotohanan o ang mga chismis. Marahil ay dito po ay natakot si Nicodemo sa kung ano ang sasabihin sa kanyang mga kasamahan o ng kanyang mga kasamahan, yung mga Pariseo, no? Tungkol sa kanyang pagdalaw. Kaya siya ay dumating pagkaraan ng dilim. Nang maglaon nang maunawaan niya na si Jesus ay tunay na Mesyas, siya po ay nagsalita ng buong tapang sa kanyang mga depensa, no? Dito po sa John 7:15-51 ay binanggit, isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang Pariseyong nagsadya kay Jesus noong una at siya ay nagtanong, hindi ba labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao ng di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? So tulad po ni Nicodemo, dapat natin suriin si Jesus para sa ating mga sarili. Hindi ito magagawa ng iba para sa atin. Ano po? At pagkatapos kung naniniwala tayo na siya ay, ang sinasabi niya, gugustuhin nating magsalita para sa Kanya. Ano po ba ang alam ni Nicodemo tungkol sa kaharian? Mula po sa Biblia, alam niya na ito ay pamamahalaan ng ating Diyos. At ito ay isasahuli sa lupa. At ito ay isasama sa ang mga tao o ang mga lingkod ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus sa mga debotong Pariseo na ang kaharian ay darating sa buong mundo. Kaya nga po ang John 3:16, no? Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi lamang po sa mga Hudyo at si Nicodemos ay hindi magiging hiwalay, hindi po magiging hiwalay dito, maliban kung siya ay personal na ipanganak ng muli. No?
Dito po sa John 3:5 ay kamukha ng binanggit kanina sa ating binasa, no? Maliban na ipanganak ang isang tao sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ito po ay isang revolution konsepto. Ang kaharian ay personal, hindi pambansa o etniko. At ang mga kinakailangan sa pagpasok nito ay pagsisisi at espiritual na muling pagsilang. Alaunan po ay itinuro ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay nagsimula sa puso ng mga mananampalataya o nagsisimula sa puso ng mga mananampalataya. Sabi po ng Lucas 17:21, at wala rin masasabi, narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ano po? Sa mga mananampalataya po, nasa sa atin na po ang kaharian ng Diyos. Ito ay ganap na sasakatuparan sa muling pagbabalik ni Jesus upang hatulan ang mundo at saing ang kasamaan magpakailanman. Makita po natin yon sa Pahayag 21:22. Ang ipinanganak po sa tubig at espiritu ay maaaring tumukoy sa isa. Kaibahan sa pagitan ng pisikal na kapanganakan o sa tubig at espiritual na kapanganakan sa espiritu. Muling nabuo ng espiritu at nagpapahiwatig ng muling pagsilang sa pamamagitan ng Kristiyanong bautismo. Ang tubig po ay maaari rin gumatawan sa paglilinis ng banal na espiritu ng Diyos. Sabi po dito sa Titus 3:5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Ano po? Hindi po dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. So, walang alinlangan na pamilyar si Nicodemo dito, ano po? Sa pangako ng Diyos na ito. At dito po sa Ezekiel 36:25 hanggang 26 ay binanggit din po na sabi niya, bibisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin niyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. So ipaniliwanag po ni Jesus ang kahalagahan po ng espiritual na muling pagsilang. No? Na sinasabi na ang mga tao ay hindi pumapasok sa kaharian sa pamagitan ng pamumuhay ng isang mas mabuting buhay. Ibig sabihin, hindi po tayo hindi lang dahil sa tayo po ay for example, tayo po ay maganda ang buhay, no? At yung isa naman ay naghihikahos. Yun lamang ba magandang buhay ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ano po? Ngunit, sabi nito, ngunit sa pamagitan ng espiritual na pagsilang, yun po ang tamang binabanggit dito sa ating binabasa sa kasulatan. Sa pamagitan po ng espiritual na pagsilang, wala po sa katayuan ng isang tao, no po? Ni mayaman ka man o mahirap, basta tinanggap mo ang Panginoong Hesus at ikaw ay ipapanganak sa pamagitan ng espiritual na pagsilang, no?
At sino po ba ang Espiritu Santo? Nabanggit ito nung aming teacher, si Pastor Emil. Yung tatlong persona, ano po, na ituro niya sa amin. At at bilang mga mananampalataya, matagal na sa Panginoon, alam naman po natin ang tatlong persona. Ang Diyos po ay tatlong persona, ano po? Huwag po tayong magkakamali na baka po merong iba sa atin na ang Diyos natin ay tatlo. Ano po? Baka may magtanong po sa atin, ilan po ba ang Diyos nyo? Ang Diyos po natin ay may tatlong persona lamang, pero iisa lamang po siya. Ano po? Isa, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. O God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ano po? Ang Diyos po ay naging tao kay Jesus upang si Jesus ay mamatay para sa ating mga kasalanan. At si Jesus ay bumangon mula sa mga patay upang mag-alay ng kaligtasan sa lahat. So sa pamagitan po ng spiritual na pagpapanibago at muling pagsilang, nang umakyat si Jesus sa kalangitan, ang kanyang physical na presensya ay umalis sa lupa. Ngunit nangako siyang ipapadala ang banal na Espiritu upang ang kanyang spiritual na presensya ay mananatili pa rin sa sangkatauhan. So dito po sa Lucas 24 verse 49, binanggit niya, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Ang Banal na Espiritu ay unang naging available po rito sa lahat ng mananampalataya noong Pentecost o Pentecostes. Makikita po natin ito sa mga Gawa 2. Samantalang sa mga araw po ng Lumang Tipan, ang Banal na Espiritu ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga partikular na individual para sa mga tiyak na layunin. Ngayon, ang lahat ng mga mananampalataya ay may kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magamit nila para sa higit pa tungkol sa Banal na Espiritu. Pwede po natin mabasa ito sa John 14:16-28, sa Roma 8:9, at sa 1 Corinthians 12 verse 13, maging sa 2 Corinthians 1:22. Ano po? Pwede po natin silang basahin. So dito po ay pinaluwanag ni Jesus na hindi natin makokontrol ang gawain ng Banal na Espiritu. Gumagawa siya sa pamaraan na hindi natin mahulaan o maunawaan kung paanong hindi mo kontrolado ang iyong pisikal na kapanganakan. Hindi mo rin makokontrol ang iyong espiritual na kapanganakan. Ito ay kaloob mula sa Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. And Jesus says, we must be born again. Sabi po yan ng ating Panginoong Hesus. Kamukha ng binasa natin kanina sa John 3:3, malibang ipanganak ng muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kung minsan po may mga tao po, mga pilosopo, no, na ma-encounter natin. Paano kung ipapanganak ng muli? Malaki ka na. Papasok ka ba muli sa sinapupunan ng ina? Ano po? So there must be a spiritual experience, no? Dito, when you accept Jesus Christ as your Savior, no? Kailangan pong mayroong spiritual na karanasan.
kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos na tagapagligtas. So nangyayari ito kapag hinahamon tayo ng Banal na Espiritu sa ating kasalanan na nagpapaunawa sa atin na hindi tayo handang makipagkita sa Panginoon. We are either ready or we are not ready to meet the Lord. There is no in between. Ang tanging bagay na naghahanda sa atin ay ang ating kaugnayan kay Jesucristo. Kapag tayo po ay nakikipag-ugnayan na sa ating Panginoong Jesucristo. No? If a person doesn't know if they are ready, they aren't. Kung ang isang tao daw po ay hindi alam kung siya ay handa, sila ay handa. Sabihin ang ating Panginoon at ang Banal na Espiritu ay always available, always handa po sila na pumasok sa ating puso kapag pinapasok po nila sa ating buhay ang Banal na Espiritu, ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So maraming tao po ay may iba't ibang idea sa loobin tungkol sa kung ano ang pagiging handa. Nais ng Diyos na tayo po ay ipanganak na muli at handa na pumunta sa ating Panginoon o sa langit. No po? I believe na lahat po tayo nais po natin na makapiling ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, ayaw naman po natin makapiling si Satanas. Ang ilang mga tao daw po ay nagsasabi kung ano ang pagkakaiba nito. No? Sinasabi po ng Biblia, kapag ang isang tao ay namatay, pagkatapos iyon ay ang paghahatol. Nagdudulot ito ng pagkakaiba sa ating pinaniniwalaan. Binigyan tayo ng Diyos ng ilang kahanga-hangang kasulatan tungkol dito. At pag-usap si Jesus sa isang natatanging Pariseo na dito nga po ay si Nicodemo at sinabi sa kanyang ang katotohanan. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban kung isang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Sinabi po ni Jesus na huwag kang mamangha na sinabi niya na kailangan mong ipanganak ng muli. At paano ka may papanganak ng 2 beses? Ang pagiging ipinanganak ng muli ay isang gawa ng Diyos, no? Isang kahanga-hangang gawa ng Diyos na siya lamang po ang makakagawa. Siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga patay, sa kanilang mga pagsuway at kasalanan. Nangyayari lamang ito kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Ang pagtanggap po kay Jesus bilang ating tagapagligtas ay nangangahulugan na kinilala natin ang ating kasalanan at tinanggap natin ang ginawa ni Jesus noong siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo bilang kapalit po ng ating parusang nararapat sa atin sa pamumuhay ng makasalanang buhay. Kung balak po nating pumunta sa langit, kailangan po nating ipanganak ng muli. At hindi po yan sa pamagitan ng pagbalik sa ating sinapupunan ng ating ina. At ito po ay sa pamagitan
ng Espiritu. Iyan ang tanging paraan na makakarating ka doon, no? Ang sinabi po ni Jesus kay Nicodemos ay sinabi rin niya sa lahat ng tao. Sinabi niya kay Nicodemos, kahit anong posisyon ang hawak mo o gaano ka katalino, maliban kung ang spiritual na pagbabagong ito ay gaganap sa iyong buhay, hindi ka makapunta sa langit. So, ibig sabihin, ang pagiging born again ay ipinanganak mula sa itaas, mula sa Diyos. Ano po? Ang pagiging born again po ay ipinanganak mula sa itaas, mula sa Diyos. Ang kamatayan ay mararanasan ng lahat ng tao. Ano ang mangyayari pagkatapos? Sinabi po ni Jesus, kung gusto mong pumunta sa langit, kailangan mong muling ipinanganak ng muli, no? Palagi niyang binabanggit. Maniwala ka man o hindi, ay hindi mahalaga. Sinasabi ito ng salita ng Diyos at ito ang katotohanan. Ang isang tunay na pagbabago ay dapat maganap sa ating mga puso at espiritu. Sinabi po ni Jesus na dapat tayong ipanganak sa tubig at sa espiritu. Ang tubig ay hindi bautismo, kundi ang pisikal na kapanganakan. Ang bautismo ay hindi nagbibigay ng kaligtasan. No? Sinabi po niya kay Nicodemos na ang pisikal na kapanganakan ay hindi sapat. Sa pisikal na kapanganakan ay maaring bangkarote ka pa rin dahil hindi ito sapat para makapunta sa langit. Walang ginagawa sa buhay ang magdadala sa atin sa langit. Hindi ang iyong trabaho, edukasyon, pagpunta sa simbahan at iba pa. At hindi rin po inilista ni Jesus ang mga bagay na dapat nating gawin para makapunta sa kalangitan. Sapagkat nilinaw niya ito ng gusto. Ibig sabihin, nasusulat po at nilinaw niya sa banal na kasulatan. So dapat po tayong ipanganak ng muli. Dapat mayroong espiritual na pagbabago sa ating buhay. Ang pagbabagong iyon ay nagmumula sa ating Diyos. Malalaman mo na lubusan kung naranasan mo ang pagbabagong ito. Ito ay sumasalungat sa lahat ng natutunan ni Nicodemos sa buong buhay niya. Natutunan niya ang ginagawa niya ang magdadala sa kanya sa kalangitan. At mahalaga rin kung sino siya. Ganon din ang nangyayari ngayon, no? Iniisip ng mga tao na ang mga bagay na ito ang magdadala sa kanila sa langit. Ang mga tao ay nagsisimba, nagbibigay ng pera, maaaring sila ay nabautismo, at marami pang ibang bagay, ngunit wala sa kanila ang magdadala sa kanila sa kalangitan. Iniisip ng mga tao na maging mabuti o magmabuti lang ang kailangan. Walang anumang ginagawa natin sa laman ang magdadala sa atin sa kalangitan. Ang pagbabago lamang ng Espiritu ang magdadala sa atin sa kalangitan. Meron daw po dalawang uri ng tao dito sa mundo. Naririnig ng ilang tao ang mensahe ng Diyos
at sila po ay lumalayo, hindi nila ito itinuturing na mahalaga sa kanilang buhay. At ang isa naman po, narinig nila ng ilang tao na ang mensaheng ito ay tumutugon sa inaalok ng Diyos. Nagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan, humihiling sa Diyos na patawarin sila, tanggapin ang ginawa ni Jesus para sa kanila sa krus at maging miyembro ng pamilya ng Diyos. So dito po sa dalawang nabanggit, alin po ba tayo dito? Yung una na ini-ignore po natin ang salita ng Diyos at hindi tinuturing na mahalaga. At yung pangalawa naman ay tumutugon tayo sa paanyaya ng ating Panginoon upang maging miyembro at kapamilya ng ating Diyos. Ang pinakakilala o pinakakilabot na desisyon po na maaaring gawin ng sino man ay ang lumayo sa kung ano ang inaalok ng Diyos. Kahindik-hindik, kumbaga kakilabot kung ikaw ay lumalayo sa inaalok ng Diyos. Bakit po? Kasi tayo ay pwedeng mapahamak, pwedeng mapunta dun sa ating kaaway kapag ignore natin ang paanyaya at regalo ng Diyos. Ano nga ba ang buong idea ng pagiging ipinanganak na muli? Ano ang karanasan ito? Ito po ay isang spiritual na karanasan, hindi isang physical na karanasan. Ito po ay isang bagay na ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang tao. Una ay hinahamon po tayo ng Banal na Espiritu ang isang tao sa kanilang kasalanan. Pagkatapos ay tinutulungan po tayo ng Banal na Espiritu na maunawaan na mahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkakasala. Pagkatapos ay tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na maunawaan ang mga bagay na ginagawa natin. Ang mabubuting gawa ay hindi sapat upang tayo po ay maging angkop para sa langit. Pagkatapos ay dinadala tayo ng Banal na Espiritu sa punto po ng pagkaunawa na dapat nating aminin at pagsisihan ang ating kasalanan at magtiwala kay Jesus bilang ating personal na tagapagligtas. Ang kaligtasan po ay isang tiyak na karanasan. Hindi ka magtataka kung matatanggap mo ang kaligtasan ito. Maraming tao ang nagsasabi ko, I think I'm saved. I think I'm okay. No? Pero sa kabila po noon, sila po ay hindi okay. Ang pagiging born again po ay isang tiyak na karanasan. Malalaman mo ito kapag nangyari ito sa buhay mo. Hindi ka magtataka kung ikaw ay isang araw ligtas ka na. Ang kaligtasan po ay simple, ngunit ikaw ay handa. Hindi po pinipilit ng Diyos ang sinuman. Ito po ay isang personal na desisyon. Ang mga tao ay nagmula sa bawat uri ng reliyon sa mundo at gayon din sa lahat ng dako. Marami pong reliyon ang nagsasabi, maraming paraan at magiging okay ka. No? Minsan, i-divert ka nila, ililigaw ka nila. Pagdating sa pagpunta sa langit, mayroon lamang pong isang pinto, isang paraan, isang mensahe, at isang pag-amin.
Si Jesus ang tanging daan patungo sa langit. When it comes to going to heaven, there is only one door, one way, one message, and one confession. And Jesus is the only way to heaven. Amen po ba yun? Amen. Purihin ang Panginoon, may kasama po pula ka dito. So, isang paraan po lamang ang magpapasaya sa iyo para sa langit. Ang magpapasaya sa iyo para sa langit. Ang paraan na ito ay ang pag-amin natin sa ating mga kasalanan, ang pagsisisi sa kasalanan, at pagsuko ng ating buhay kay Yesu Kristo. So lumilinaw na po, kapag ginawa natin iyon, hindi tayo mapapahamak. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos bilang miyembro ng kanyang pamilya. Maaaring maganda ang nakita ng mga tao sa labas, ngunit kilala tayo ng Diyos sa loob. Alam niya ang ating mga puso, no? Kung ikukumpara po tayo sa Diyos, kung ikukumpara sa Diyos, hindi man lang tayo malapit. Hindi tayo malapit sa kanyang kabutihan at katwiran. Kaya nga po, wala po, hindi naman sa atin ang nagkaabot sa kanyang kalwalatian. Tinitignan ng mga tao ang kanilang buhay at iniisip na sila ay mabuti. Ngunit ang pamantayan po na ginagamit nila ay ang pamantayan ng kanilang ginawa batay sa kanilang sariling buhay. Hindi ang pamantayan ng ating Diyos. Kapag tinaas natin ang ating buhay sa salita ng Diyos, napagtanto nating lahat na tayo ay nangangailangan ng kapatawaran at kailangan magsisi kung gusto natin pumunta sa langit. May isa pong katanungan dito. Tatanggapin kaya ako ng Diyos sa langit kung ano ako? Ang tanging bagay po na naghahanda sa atin para sa langit ay ang ating kaugnayan kay Hesus Kristo. At hindi po ang kung sino tayo. Ano po? Ang kaugnayan po sa ating Panginoon ang siyang magkakaroon ng katuparan at tatanggap at magiging daan patungo sa kalangitan ang ating buhay. Ano po? Walang sinasabi ang Biblia tungkol sa mabuting gawa bilang isang paraan upang makapunta sa kalangitan. May isang paraan lamang po at iyon ay pagiging ipinanganak na muli at ang pagtanggap kay Yesu Kristo bilang ating tagapagligtas at pagpasok sa isang personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ang ating panglabas na buhay ay dapat magpakita ng pagbabagong naganap sa ating espiritu. Ang pagsasabi ng sorry ay hindi po sapat. Ang pagsasabi po ng sorry sa Diyos ay hindi po sapat upang tayo po ay makapunta sa kalangitan. Dapat po ay mayroong ganitong karanasan sa pagbabago ng buhay na tayo po ay panganak na muli. No? Walang mangyayari hanggat kung hindi ka gumagawa ng personal na desisyon na tanggapin si Jesus at ipanganak ng muli. So, ang mga resulta po ng pagiging ipinanganak ng muli, magkakaroon tayo ng malaking pagbabago sa ating relasyon sa Diyos. Sa halip na maging kalaban ng Diyos ay tayo po ay magiging kakampi niya. Tayo po ay lilipat
sa kanyang panig. May pagbabago sa ating posisyon ng pagiging hiwalay sa Diyos tungo sa pagiging isa sa kanyang mga anak na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng mga kordero. Ikaw ngayon ay kay Kristo na. May pagbabago tayo sa ugali. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin at habang tayo ay nakikinig sa Kanya, ay magbabago ang ating ugali at nanaisin nating mamuhay ng isang makadiyos at banal na buhay. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu bilang anak ng Diyos. So kung dati po ay ang ating mga lumalabas sa ating bibig ay mga puto kutsinta, ngayon ay balot sa puti. Ibig sabihin, ang mga lumalabas sa ating bibig ngayon ay mga may katuturan na. Masarap sa pagdinig. Ano po? Hindi kamukha nung dati na tayo wala sa Panginoon. Kung ano na lang yung ating masambit, yun na yung lalabas. Ano po? Dahil nga po yung sagandang loob ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Ano po? So, may pagbabago sa ating destinasyon. Dahil sa Panginoong Hesus. Dahil tinanggap na nga po natin ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng pagiging born again. Sabi po ng John 5:24, bilang conclusion ko po, sabi po niya, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, ang Espiritu po ng Diyos ay inilagay sa iyong puso, sa ating puso, upang tatakan ka at upang tiyakin sa iyo at upang bigyan ka ng karunungan, patnubay, direksyon, at kung paano mamuhay ng isang banal na buhay. Isang katanungan na lamang po. Maaari mo bang ituro ang isang panahon sa iyong buhay kung kailan ka tunay na nagsisi sa kasalanan at ibinigay ang iyong buhay kay Jesucristo? Mangyari ay sa inyong sariling ano na lamang po, no? Pagkat hindi nyo naman po ituturo dito o masasabi dito kailan po yon. So, salamat sa Panginoon sa pagiging isang born again. Tayo po ay ipinanganak na muli sa pamamagitan po ng Espiritu. Ano po? At hindi po sa pamamagitan na tayo po ibabalik sa sinapupunan ng ating ina. So maliwanag po na tayo po ay pinanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Kami po ay nagagalak sapagkat tunay na iniibig mo po kami dahil sa pamamagitan po ng iyong Panginoon, ng iyong anak na si Jesucristo, ang aming pong mga kasalanan ay inako mo Panginoon. Tinubos mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakautang. Na sa halip kami po ang maparusahan, inako mo po Panginoon ang mga parusang ito. Kaya Panginoon, sa oras na ito, sa pamagitan po ng iyong mga salita na amin pong narinig, sa mga kapatid po namin na kulang pa po ang pangunawa, o Diyos, kung ano po ang kahalagahan ng pagiging isang born again,
marapatin mo, Panginoon, na sila ay katagpuin mo, Panginoon, ng mga salitang ito, upang sila rin po ay patuloy na malinawan at maunawaan na ang pagiging born again ay ito ang susi upang kami po ay makarating sa kalangitan. Makapiling ka, Panginoon, at magawa ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Hindi po sa pamagitan ng aming mga gawa, hindi po sa pamagitan ng aming pong mga tinapos, hindi po sa pamagitan ng aming mga katayuan, kundi sa pamagitan mo, Panginoon, na ikay aming tanggapin bilang isang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po sa hapong ito, sa mga kapatid po namin na nakinig sa oras na ito. Patuloy mo po silang katagpuin. Salamat po, pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat po nagsabi ng Amen.